at uhaw na uhaw sa pagbabago. I am now the official candidate of the Laban ng Demokratikong Pilipino. And I will offer myself to the electorate in 2004. I ran for president in this Republic of the Philippines in order to help the people. Our country, the Philippines, is a democratic country. Mayroon tayong karapatan makialam sa ating bansa. Sino ka man. Sigurado ko mananalo. I'm very confident. I have concrete platforms. Si Fernando po may be a genius in the field of acting, but he is blind in the field of leadership. Pakaisipin niyo mabuti ang nilalagay niyo na magiging leader ng ating bansa. 6 na taon po yan na manunungkulan. Papalapit ang araw ng eleksyon. Tila pagulo rin ang pagulo ang mga eksena sa mundo ng politika. I have decided not to run for president. I have deferred my retirement. She should devote her time to full governance. Ako po si Fernando po Jr. Nalalaho sa pagkapangulo. Nakakabaliw at nakakaaliw ang bawat deklarasyon ng mga dambuhalang politikong magsasalpukan sa darating na halalan. Nadama ko yung passionate burden to lead our nation to righteousness. We have a very good, the best alternative for leadership in the year 2004. Pakakainin ko kayo lahat kung wala kayong makakain. Pagkakuha ng presidente, pumunta kayo sa palasyo ng Malacanang, pakakainin ko Pero kayo araw-araw. pansamantala silang naagawan ng eksena ng pumarada sa COMELEC, ang iba pang mga kababayan nating nais ring humabol sa pagkapangulo. Shadow. Usahay, nagadamgo ako. Galingan mo. Sila raw yung mga nanganganib na mabansagang nuisance candidates o yung mga panggulo lang sa eleksyon. Bakit niyo po gusto maging pangulo? Na mapaglingkuran ko po ang buong mundo sa buong daigdig na, hindi lang Pilipinas. Ganun po. Paano niyo po gagawin yun? Sapagkat bumaba ang Diyos ng katawan tao sa kanyang bugtong na anak kay si Tora. Nang isinugol niya isang lalaki, ang Kristo Jesus Propeta na tagapagligtas na ngayon kasama niyo na ini-interview niyo. Hirap na po ang mga Pilipino. Pati mga kabataan, mga 12 anyos, yung sinabing bagong tipan. Huwag naman, hindi naman puto kabasusan. Paligtarin mo ang tipan, panty. Marami na pong nagbabaan po ng panty. Tatakbo ng presidente sapagkat naniwala ako nga ako lamang ang may dala ng formula, solusyon sa problema ng ating bayan. Ano yung formula? Formula, P plus T plus H. Pabrika, trabaho, hustisya. Yung puso ko kasi galing ako sa hirap. Ayaw ko maranasan yung mga kababayan. May the best man win. Naging palaisipan sa akin kung ano ang nagtutulak sa mga taong ito na subukang kumandidato sa pagkapangulo. Ito ang gusto kong tuklasin. Kaya inimbita namin sa aming opisina ang ilan sa mga di umano'y nuisance candidates para sa isang malayang talakayan. 6 ang dumating. Si Salve Ruiz Bush, ang kandidatong nagpakilalang karelasyon ni US President George W. Bush. Ang abogadong si Eli Pamato. Dating sundalong si Merlito Lagata. Dating computer salesman na si Leopoldo Salud. Ang sarterong si Rudy Lapita. At dating construction worker na si Andres Ugbok. Bawal mga kanya kasi. Kaya bawal ko nga. Pero ay good there. Tayo na Layunin naming malaman ang kanilang plataforma at pasagutin sila sa ilang katanungan ng mga estudyanteng ito. So ano po yung plan niyo bilang mga kandidat ng president?
Ito yung 14 na issues na sasagutin ninyo isa-isa. Pero dahil limitado ang oras, 1 minuto lang ay binigay naming palugit sa opening statement at 2 minuto naman sa pagsagot sa mga tanong. Dito nagsimula ang problema. Platform government ko. Kaya nga po ito ang nais malaman ng mga tao. Naghanda raw ng talumpati ang ilan sa aming panauhin at kailangan nila ng mas mahabang panahon. Mawawalan po yan ng kabuluhan. Maya-maya pa, nag-walk out si Lagata. Pasimple namang naglaho sina Salud at Lapitan habang abala ang lahat sa paghahanda. Nalagasan man ng 3 panauhin, tinuloy pa rin namin ang maladebateng tunggalian. 4 na buwan na lang eleksyon na. Nagigirian na nga ang mga kilalang politiko ng ating bansa. Pero wag nating kalimutan na meron pang iba ring gustong kumandidato. Nauna pa nga silang mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Natawag na sila sa samot-saring mga pangalan. Baliw, hibang, may sayad. Pero baka naman nasa kanila ang mga katangiang hinahanap natin sa isang pangulo. Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Kilalanin natin ang mga pangkaraniwang tao na gustong kumandidato bilang pangulo ng ating bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin ngayong gabi kasi gusto namin talaga ho kayong makilala ng mabuti at syempre alam ko ho yung mga viewers natin gusto rin ho kayong makilala ng mas mabuti. Siguro simulan natin kay Miss Salve Bush para sa yung opening statement. Ako nga pala si Salve R. Bush, isang political correspondent ng Pilipinas. Sinusupil ko ang mga masasamang gawain sa ating pamahalaan. I am Reverend Lawyer Eli Velislao Pamatong, President of the Discovery Crusade of the Philippines. I am running for the presidency of the Republic of the Philippines because the standard of leadership in this country has deteriorated to a level of mediocrity. Okay, Mr. Andy Ugbok. My name is Andres Calamungay Ugbok from Bisaya in the province of Bohol. I intend to run to become president in this country under the horoscopic spiritual form of government. Because I believe in myself that I am the only person in this country that can solve the problem of insurgency, economic stability, and crime. Okay, salamat po Mr. Andy Ugbok. At nag-imbita tayo ng mga estudyante mula sa Laguna at sila po ay magbabato ng mga tanong sa ating mga bisita pero 2 minuto lamang po bawat isa ang time na ibibigay namin para sagutin nyo ang tanong ng mga estudyanteng bisita natin. Sino magsisimula? Po, di ba po malaking pinsalan po na itulot ng corruption pero karaniwan po sa gumagawa nito hindi pa rin po napaparusahan. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Kung malinis ang election, then the best and the brightest of the Filipinos can rise to the highest standard of political excellence. Ngayon, we have a policeman who thinks he can solve a very serious international and national problem. We have a president who has failed for 4 years and still want to be president for another 6 years. We have other candidates who are not prepared to lead this country and solve international problems. Again, you cannot solve the problem of the country sa hula-hula. I think you should be prepared to solve these problems by coming out with a concrete platform. Okay. Thank you very much, Attorney Pamatong. Next question. Muna ako, Sandra, doon sa may kukomment. May reaction ka ba? May reaction ako doon sa sinabi niya. Na parang nabanggit niya na dapat ba mga degree holder ang humawak ng bansa? Ganon, hindi? Well, ang nasabi ko, sabihin ko ngayon, kung walang nagawa yung may alam, mas lalong walang magawa yung walang alam. Ang problema, katulad ni Joseph Estrada, walang yan nangyari sa bansa. Si Ramos, walang nangyari sa bansa. Si Corazon Aquino, walang nangyari sa bansa. Joseph Estrada, walang nangyari sa bansa. Walang alam itong mga tao na ito in the field of leadership. So, kung wala kang alam, don't attempt to lead. Kasi ako abogado ako, I don't want to operate on Sandra because that is malpractice, medical malpractice. If you want to lead the country, wala kang kaalam-alam, you are committing political malpractice. And that is a shame on the Filipino people. And you should not attempt to become a leader if you are not politically prepared to solve the international problems of the country, the national problems of the country. May reaction mo yata si Salve. Ano sabi nga, di ba,
Hindi naman ito sa dami ng iyong nalalaman. It is how much you care to the people. It is how much you care to the country. That is absolutely false. Caring for the people No, is not enough. for me? You must be prepared. For me? You must be prepared to serve the people. You must have concrete platform. Paano mo naman masasabing- national platform, international platform, and interfaith platform. You are coming here, running for president. You don't even have anything to offer the people. Mr. Pamatong, sabi nga nila, paano mo masasabing isang taong hindi mo binibigyan ng pagkakataon? It is not the achievement. It is the, I will not give a monkey. I will not give a monkey a chance to fly a plane. It will crash. I cannot take off the Hindi runway. importante sa akin yung achievement. Ang importante sa akin yung future ng tao. Pero si Salve hindi nag-agree doon. Sabi nga, knowledge is proud that he learned so much. Knowledge is power. Knowledge is power. Wisdom is power that he knows no more. And sa akin, believe, and you will see the difference. Hindi lang ako nangako sa kung hindi ko kaya, I will resign. Pagbigyan natin si Mr. Ugbok, may sasabihin ba kaya tungkol doon sa pinagdedebatehan niya? Marami ko sasabihin. Nakalagay sa Biblia na kinuha ni Jesus Christ ang mga mangmang na disipulo ng araw upang hiyain ang marurunong. Ang isang abogado na katulad ni Pamatong, hindi yung garantiya na uunlad ang bansa kung siya maging Pangulo. Kung Biblia ang pag-usapan natin sa Hosea 4:6, Hosea 4:6. Destroyed. Nagsabi, nalaglag ang bansa ko dahil sa kakulang ng kaalaman ng mga tao ko. Without knowledge, we will be destroyed. We will be led by unschooled people, politically blind people, and politically blind people can only lead us to destruction. And of course, alam mo, dito sa Pilipinas, demokrasya tayo, pinabayaan natin yung ganung mga klaseng tao. Mr. Pamatong, yung salitang demokrasya, hindi mo ba alam na ang demokrasya nagiging demonkrasya? Baka hindi alam. Bakit ko sinabing demonkrasya? I was a victim of democratic government. Bakit? 1982, kumandidato ako. Dinisilgadan ko muli. Pagdating 1988, kumandidato ako. Dinisilgadan ko muli. Anong ibig sabihin noon? Wala tayong demokrasya. Yung demokrasya na patungan, nagiging demonkrasya. Why I say that kind of word? Because I am the victim of democratic government. Yan ang maliwanag. Walang magkapagsabi ng ganyan, kundi ako lamang. Kung saan na napunta yung usapan, pagbigyan natin yung next question. Good evening po. Tungkol naman po sa food security. Kada buwan na lang po tumataas pong halaga ng bilihin. Paano nyo po mareresolbahan to? Kasi yung mga manggagawa po na mababa lang ang sahod, nagkakasya na lang po sa pang-araw-araw nila. Yung iba pong mga kailangan nila, hindi na po nila mabili. Miss, yung tanong mo na food security, ang dali lang yan. Mas mahirap pa nga yung tataya ng hayalay. Yung food security, ang secret sa economic, production, increase production. Yung mga palayan, increase ang production. Saka yung mga mais. Ngayon, yung mga lupain na hindi cultivate, ipa-cultivate ang pamalaan. Maraming salamat, Mr. Ugbok. Yun ang huling tanong, di ba? Yun ang huling tanong. Kaya maraming salamat po sa time nyo. At sigurado nakilalang mabuti kayo ng ating mga tagapanood. Pero hindi pa ho dyan natatapos dahil bibisitahin ho natin sila sa kanilang mga tahanan at kanilang mga opisina para malaman natin talaga ang pagkatao nitong mga gusto rin naman na maging presidente ng ating bansa. Thank you. Thank you. Hindi ka na pumunta sa bahay. Isa sa mga una kong binisita si Salve Ruiz Bush. Naintriga kasi ako sa paggamit niya sa apelido ng Pangulo ng Amerika. Bukod pa rito ay pareho kaming taga-Angono Rizal. Sandali lang, bibis ako. Sige. Kinail mo? Naka-nominate na yan. Madali ko nakagaanan ng loob si Salve. Masaya kasi siyang kausap at nakakaaliwang halakak niya. Wala naman sanang kakaiba kay Salve hanggang mapunta ang usapan kay President Bush. Halimbawa kami ni President Bush. Okay.
mag-ano tayo, ang tawag doon, makipag-mutual agreement ako sa iyo with a common purpose to fight evil and promote good. And a verbal lang. Verbal lang yun. Sino ang naka-verbal agreement mo? Sa US. Sa US? Sino? Siya mismo. Si President? Oo. Kasi hindi naman din nakipag-mutual agreement ka na may personal lang na namamagitan. Kasi bakit kung hindi ba ako tinulungan ng Amerika? Nasaan na ako ngayon? Paano mo nakausap si President Bush? Through TV lang din. Kaya nga sabi ko, kung doubt kayo, hindi kayo maniwala, edi tanungin ninyo siya. Bakit? Ibig mo sabihin, no doubt. Nagkausap kayo? Sa TV lang din, nagre-response. Alam ko pag sinasabi ko, nagre-response din naman siya. Ano nga inaaral mo? Mga batas. Sa kanyang Certificate of Candidacy, political correspondent ang nakasulat na propesyon ni Salve. Ano ba ibig sabihin ng political correspondent? Ibig sabihin, di ba, being a civilian, a Filipino citizen, mayroon tayong karapatan na social concern na tinatawag. Mayroon tayong karapatan makialam sa ating bansa. Nitong mga nakaraang araw, nadagdagan ang pagkabalisa ni Salve dahil sa balitang tutulak raw papuntang Amerika si dating Pangulong Joseph Estrada para magpagamot. Kesyo daw si Irap pupunta raw ng abroad. Abroad. Hindi nila yun ma-direct ako na ako yung ipapadala sa abroad. Pero parang hindi nila direct, parang pasaling-saling lang. Feeling mo ikaw papadala? Oo. Alam ni Salve na kino-question ng ilan ang katinuan niya at iba pang nakasabay niya sa pagpa-file ng kanilang kandidatura sa COMELEC. Ako ikikilalanin. Paglingkuran ko po ang buong mundo sa buong daigdig na, hindi lang Pilipinas. Sa kawalan nila ng makinarya para mangampanya, malamang araw ay ideklara ng COMELEC na nuisance candidate sila. Before the commission, I think will declare anyone as a nuisance candidate. There will be notice and hearing so that there will be due process and that these candidates will be allowed to show that they have the capability to wage a nationwide campaign and they have a chance to win. Papasara ko ang COMELEC. Tingnan ko lang. Sira ulo ako. Wala akong kasalanan. Wala silang basehan. Tanggalin ako. Alam mo, usually, Sandra, nagsasabing noesan, maingay. Sila yung maingay. Sila yung nanggugulo. At bakit? Sino ang nanggugulo sa United Opposition ngayon? Ako ba? Sila naman yung magugulo Pero sabi nga, hindi naman religion ang importante sa tao. Sa totoo lang, ang puntong ito ni Salve ay nasabi na rin ng mga respetadong kritiko. Prohibited acts, ibig sabihin bawal. Hindi, ito yung mga firearms. Aaminin kong nung una, naguluhan ako sa mga sagot ni Salve. Pero sa tagal ng aming kwentuhan, naintindihan ko na rin kung ano ang kanyang pinagmulan. Labing-4 na taong nanilbihan si Salve bilang domestic helper sa Hong Kong. Mahirap. Kung sa hirap, Sandra, una-una malungkot dahil malayo ka sa pamilya mo. Una-una sa nature ng trabaho mo dahil may amo ka. Minsan magtatrabaho ka sa bahay, magtatrabaho ka sa factory. Pero sabi nga, kung mahal mo ang isang trabaho, hindi naman din ka mahirapan dahil hindi ka naman itatrato na katulong. Pero ngayon, pagkatapos mong mag-file, dahil sa kanyang pagkayod sa abroad, napag-aral niya ang kanyang mga anak. Hindi ka na mag-abroad, ba't tumigil ka na? Hindi naman, siyempre, ang edad kasi, di ba, sa mga agency, 45 lang. Hindi ka na-qualify. Na-reach ko na yung age na yun. At saka, bakit pa naman, Sandra, kung maghihirap, mag-isa na lang ako sa buhay. Paano ka nabubuhay ngayon? Anong ay, binibigyan ko ng anak ko. At saka, yung mister ko may naman, may sweldo naman. Nag-aaral ka, di ba? Oo. Kanila na rin ang bahay na tinitirhan ngayon. Ngunit malaki rin ang naging kabayaran ng pagtatrabaho ni Salve sa abroad. Ang malayo sa'yo yung damdamin ng mga anak mo. Bakit naman? Kasi siyempre hindi naman lumaki sa akin siya.
Kaya ang tawag niya nila sa akin, sabihin mo doon sa nanay mo. Tell it to your mom. Malungkot ba yun bilang nanay? Siyempre, sino bang hindi malulungkot? Pero ang pagdamdami ko sa kanila, hindi nagbabago. Madalas, nag-iisa lang si Salve sa bahay. Mas gusto pa raw kasi ng kanyang mister na magbabad sa trabaho. Talaga dito pa naman siya umuwi, pero mayroon kaming sulat dito. Meron kami agreement. Pero di ba wala naman divorce dito? Meron kami agreement na wala kaming responsibilidad bilang mag-asawa. This is to certify that I, Mrs. Salve Sarmiento and Mr. Jose I. Luis, agree to break this marriage contract due to a personal reason. That we agree the conjugal properties, the insurances belongings to our children, Joy, Joanne, and Jovi. Sa kanyang pag-iisa, telebisyon lang ang kanyang nakakasama. Kaya kung minsan, pakiramdam niya raw ay may mensahe para sa kanya ang mga personalidad na napapanood niya sa TV. Kung ano nagiging nakita kong problema sa bansa, ini-email ko yun through debate. Pero nare-retrieve yata nila yun international eh. Kasi nagre-response, alam ko eh. Hindi na lihim sa mga kapitbahay ni Salve ang tungkol sa kanyang kandidatura. Ilan nga sa kanila'y nagtataka sa tila kakaibang Salve na nakita nila sa telebisyon. Ano ba kakilala mo kay Salve? Mabait po. Yung talabati siya. Anong klase ng personality? Alam ko hindi siya masyadong lumalabas. Pero pag lumabas siya, yung parang kilala niya lahat. Binabati niya kami. Papasok siya. Kamusta? Ganun. Iboboto mo ba siya? Hindi ko pa alam. Hindi pa alam. Fernando ako. Fernando ka. Sige. Okay, thank you. Napag-alaman ko mula sa mga kapitbahay ni Salve na nagtatrabaho ang kanyang asawa sa National Food Authority sa Antipolo City. Kaya siya ang sumunod naming pinuntahan. Magandang umaga po. Si Mang George po. Mismong si George pala'y nagulat din nang mag-file ng Certificate of Candidacy ang kanyang misis. Umuwi ako. Sabado. Sabi ko, wag muna ka akong ituloy yung binabalak mo dahil sasayang ka lang ako ng pira dyan. Sabi niya, ngayon pa nasa TV na ako, sabi niya. Natuloy na bale. Sabi, baka ako nasisiraan ka na ng ulo eh. Hindi nakakatama yung ginagawa mo. Ano sabi niya? Sabi niya sila nasisiraan ng ulo. Bakit sila lang ba may karapatan magbubag ka Pangulo? So ngayon po, hindi niyo sinusuportahan yung pagkandidato niya? Kumbaga, dinidiscourage niyo siya? Meron po bang naging problema si Aling Salve? Napapansin niyo po ba na nagbago siya? Nagbago yung pag-iisip niya halimbawa? Parang napapansin ko parang nagbago yung isip niya nung dumating siya galing Hong Kong. Paano napansin niyo? Kasi sinasabi sa akin noon na yung parang may gusto siyang gustong parang bang pangarap na hindi natupad. Ayun. Labis raw na kinalungkot ng kanyang asawa ang dinatnang buhay sa Pilipinas nang magbalik ito noong taong 2000. Nung pagdating niya, wala nang pira nung pag-uwi niya. Kasi nag-aral yung mga anak namin noon, tapos nung pagka-graduate ng anak namin, yung panganay nag-asawa. Ayun. Parang doon siya na wala ng gana sa mga anak namin na nagsipag-asawa ng maaga. Bakit nga ho ba? Nabanggit niya ho yun. Malayo daw po yung loob sa kanya ng mga anak niya. Bakit po kaya? Siguro kasi ma'am sa tagal niya doon sa Hong Kong, yun. Parang hindi nasanay sa kanya. Hanggang sa pag-uwi niya. Mas malapit sa akin yung loob ng mga anak namin. Aminado si Mang George na tila nagkaproblema na nga sa pag-iisip ang kanyang asawa. Siguro mang kailangan yung tungkol sa
ganyang pag-iisip. Baka sa duda ko, marami siya iniisip siguro na hindi niya makayanan. Matapos ang aming pag-uusap, nakipag-ugnayan agad kami sa National Center for Mental Health. Nangako sa amin ang tanggapan ni Dr. Noel Reyes na gagamutin nila ng libre si Salve kung lalabas sa pagsusuri na may problema nga ito sa pag-iisip. Nang sabihin namin ito kay Salve, walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang alok namin. Willing ka ba na mag-undergo nga ng Ay, walang problema. Psychological? Oo. But this is for the good to all of us. Walang problema. Proven and tested. Ako, Sandra, gusto ko talaga, masyado akong health conscious. Siya si Salve. Walang kakaba-kaba si Salve nang humarap siya kay Dr. Noel Reyes ng National Center for Mental Health kasama ang kanyang asawa. Si Salve po, dating OFW. 11 years, tama na? 14 years. 1986 ba? Saan po? Hong Kong. Paano po kayo naka-arrive ng decision na Siguro, nung bata pa kasi ako doktor mahilig ako sa mga balita. Parang yung pressure ba napupunta sa akin? Normal ba yun, Dok? Di ba? Pangarap. Parang pangarap mo. Parang pangarap. Parang iniisip ba? Nabaling ang usapan sa nakaraan ni Salve, isang paksang alam kong sensitibo. Ay, noon sa trabaho, yung mga injustices sa trabaho, yung hiniya ako sa maraming tao na wala akong kasalanan, tinanggal ako sa posisyon na walang kasalanan. Doon talaga ako na heart na talagang dinamdam ko. Dumating ako sa na yung parang natulala. Minsan ang bill ko noon $600. Talagang na yun na umiiyak ako sa telepono noon. Nalaman ko na ang ginamit yung pangalan, Bush. Medyo doon nga sila nagsasabi si Raulo ako Ano po ba ang ano niyo doon? Ang unang main reason ko, Dok, doon, dahil unang-una, ayaw ko na rin kasing manira ng kapwa. Siguro, talagang may plano rin na talagang yung presidential electorate. Siyempre, yung mga ganitong bagay, mataas na ito, hindi ka malayo sa mga assassination ba yun? Assassination. Hindi malayo sa assassination. So, mahirap akong tao, Dok. Ano ba naman ang gagawin sa akin ng mga malalakas? Kung hindi ka nakasasandal sa isang pangalan na malakas. Gusto ni Dr. Reyes na magkaroon pa ng mas malalim na check-up. Apparent history nagkaroon siya ng history of depression, no? While she was away abroad, no, nagkaroon siya ng depression. Sinabi niya natulala daw siya, no? At hindi siya nakikipag-usap sa mga ibang tao, no? Proud kung i-evaluate pa natin much deeper yon, baka nagkaroon na nga siya ng depression, no? Ngunit nang ipaliwanag ni Dr. Reyes ang sitwasyon kay Mang George, tila hindi niya ito matanggap. Kasi sabi ni Doctor, baka kailangan daw ng suporta mo para kay Salve, medication at lahat-lahat. So, ikaw, palagay mo wala namang problema. Okay naman kayo. Sa amin, wala namang problema Ayun, ako, Sandra, Diyos ko po, presidency, tapos magpapa-hospital ako naman. Very harsh yun. Very harsh yun, no way.
Kahanap na lang ako ng private ko kasi di ba may mama ditong galing kanina. I doubt it. I doubt it. Etong si Mang Mr. Ruiz, hindi rin naman siya So hindi ka rin I doubt it kasi solve dun sa idea. Oo. Mahirap yun. Hindi hahanap ako ng sarili ko. Kasi mahirap yun for president. Tapos gaganunin ka. Very hard. Kasi may mama ditong galing kanina. Mahirap nga sigurong maintindihan ang mga bagay na naglalaro sa isip ni Salve. Pero ganun pa man, ramdam ko pa rin ang kanyang kalungkutan at pag-iisa. Pero kahit questionin pa ang katinuan ni Salve, hindi ito ang batayan sa kung sino ang papayagan ng COMELEC na lumahok sa presidential elections. This should show that they can wage a nationwide campaign to win. Kasi although na we are in democratic form of government and it is the privilege of any citizen to run for public office, but we have to regulate, otherwise there will be confusion at saka lalo na ngayon na we are on automation. Kung kakayahan din lang, hindi raw dapat maetsapuera sa labanan ang dating abogado ni Nurmis Wari at ngayon presidential aspirant na si Attorney Eli Pamatong. Hanggang ngayon, ako pa rin ang presidente sa Discovery Crusade of the Philippines Incorporated. And sir, you were also wearing an ID na meron din mong sinisimbolize. Ano po ibig sabihin niya? Well, I am the Chief Minister of the Mankind's Interfaith International Ministry. So this is the official symbol. Sa dami nga ng tagasunod niya, may basehan na nga siguro si Pamatong para sabihin siya'y popular. Kaya naman hindi niya raw talaga matatanggap kung idedeklara siyang nuisance candidate ng COMELEC. Kung ideklarar nila akong nuisance, then Gloria Macapagal Arroyo, Lacson, Rocco should also be declared nuisance candidates because they failed to protest against China's invasion of the Philippines. They failed to protest against Vietnam's invasion of the Philippines. There will be war. I will also file a complaint to declare Fernando Poe a nuisance for attempting to run for the presidency knowing that he does not know anything about it. It's a crime to lead a country blindly. Hi, sir. Gaya ni Pamatong, marami ring loyalista ang negosyanteng si Eddie Hill. Noong 1998 elections, sinubukan ni Mang Eddie na tumakbo sa pagkasenador, pero idineklara siyang nuisance candidate ng COMELEC dahil kulang raw siya sa makinarya. Ngayong pagkapresidente na ang tinatarget ni Mang Eddie, naisipan niyang ipangalandakan ang kanyang yaman, nang sa gayo hindi na siya ulit madeklarang nuisance candidate. Nung maraming taon doon ako ninirahan sa Europa, nakapatayo ako ng mga maraming kumpanya, and then nung marami ng kumpanya, one time, nung nag-upo ko sa sala ko, may narinig kong panawagan. Sabi ni Eddie, hindi ikaw European, hindi ka German, hindi ka English, you're a Filipino. Kailan babalik ka sa Pilipinas para tulungan mo mga kapatid mong Pilipino? Nung tiningnan ko, wala namang salita, walang tao. Nung siguro mga 30 minutes, nag-plus yung mukha ng Panginoon. Panginoon pala yung nagtawag. Kaya yung mga balahibo ko tumayo. After that, I heard yung inayos ko ng visa, pauwi ako dito sa Pilipinas. Maraming hindi maipaliwanag si Mang Eddie tungkol sa pinagmula ng kanyang yaman. Mayroon ako yung tinatawag high yield investment program. Pag mag-invest ka ng mga 100 billion, kikitain mo sa 1 week 100 billion din. 100%. Kaya yung negosyo ko sa ibang bansa, successful. Dahil yung mga bansa na nangungutang, dahil mga bansa pinautang ko eh. Kaya kung magkano pera ng gobyerno, mas malaki pang pera ko. Ipinakita rin sa amin ni Mang Eddie ang mga larawan ng kanyang umano'y gold bars. Di umano'y ginagamit niya raw ito sa pagtulong sa mga miyembro ng kanyang foundation. Ang plataforma ko 3 lang, Sabi ko na walang squatter sa sariling bansa.
Pangalawa kong plataforma, alisin kong contractual worker. Ito naman ang tinatawag na korupsyon, no? Yan ang pangatlo kong programa na suriin kung sino yung koruptor. Talaga, i-due process natin. Kung pwede ipakulong natin. Thank you very much. Thank you. Pero nang magpaalam kami para umalis, laking gulat ko nang abutan ako ni Mang Eddie ng isang pirasong dolyar na nakarolyo ng pinong-pino. Sorry. If you don't want corruption, then don't start it also. Okay. I know, we are only happy. Then show it in another way. Okay. Nadismaya ako sa ginawa ni Mang Eddie. Ngunit naisip kong gano'n na nga talaga siguro ang pagnanais niyang mapatunayan sa lahat na kaya niyang maging kandidato. Alam niyo po? Ay, alam. May sinampay na may... Hello, Sarge. Saan tayo? Dito na? Apo, dito na lang. Hindi na ito alisin? Kamusta po kayo sa setup? Halos lahat ng nakausap ko'y naniniwalang may tsansa silang manalo kung hindi sila aalisin sa listahan ng COMELEC, gaya ni Retired Staff Sergeant Merlito Lagata. Ako po ay may karangalan, may katungkulan, at may kabayanihan. Buhay po ako na bayani. Bakit nila ako dinisqualified? Bakit nila ako ginawang nuisance candidate? Bakit nila ako isinama doon sa mga ganong klaseng tao na hindi na diskwalifikado? Sa tono ng kanyang pananalita, mukhang ang walang uurungan itong si Mang Merlito. Ipinagmalaki niya rin sa amin na sa lahat ng mga kandidato, siya lang daw ang marunong maglaba at magluto. Sige nga. Nga ho. Sipa. Todo-todo naman ang suportang ipinapakita ng asawa at anak ni Mang Merlito sa kanyang kandidatura. Bakit dati ayaw niyo? Ayoko nang magulo. Magulo ang politiko. Pero ngayon ho, bakit ho nagbago isip niyo? Kasi magulo na ang Pilipinas. Pag siya na maging Pangulo, magiging tahimik na tayo. Maganda po kasi siya na po yung makakasagot ng mga problema natin sa bansa. Ito lang ito, legal na ito pagkakataon na. Oo. Galing Sibe. Mariduri kali ka na. Bulan, pag-iyayaman mo man eh. Pagkakataon na ito. Respetado rin si Sergeant Lagata sa kanilang lugar, bagamat marami sa kanyang mga kapitbahay ang nagulat sa kanyang pagtakbo. Kumbaga may pangarap yung tao, karapatan naman niya yun. Nasa kanila yun, nasa tao naman yun eh. Kasi parang nagkaroon yata ng warsyak yan. Nasa pang services yan. Kaya ganun. Pero okay naman siya makisama, mabait naman yan. Ako si Sandra. GMA 70. Ang suporta rin ng mga kamag-anak ang nagpapalakas sa loob ni Andres Ugbok na tumatakbo sa pagkapangulo. Noong 1992, kumandidato okay. 1998, kumandidato. Hindi inunuran ng COMELEC. Anong nangyari sa bansa natin nung hindi inunuran ng COMELEC? Ano pong naging reaction nyo? Nagulat ho ba kayo? O hindi na nung nag-file siya? Hindi na kami nagulat kasi pangarap niya nga matakbo siya pagka-presidente. Kailan pa po nyo alam na pangarap niya pala yun? Ikakatlo namang niya pag-file. Sa palagay nyo, anong katangian ho ng pinsan nyo na nararapat talaga na siya ay iboto ng tao? Mabait. Nakitulong sa ibang mga tao. Number 1 daw sa plataforma ni Mang Andy ang hustisya. Yung sinasabi ko na justice to everyone, na siyam na araw lang kailangan tapusin na ang kaso. Basta umamin lang ang suspetsado. Hindi na patagalin. Kasi yung bang sabi sa English nga, justice delayed, justice denied. Kung hindi naman po umamin, hayaan ang panahon na aamin siya. At saka gagawa ang paraan ang manghula na paaminin siya yung history ng kanyang buhay. Hindi ba ikaw ito? Hindi ba ikaw ito? Ganon. Dati palang naging biktima si Mang Andy ng kawalan ng hustisya. Noong taong 1968, doon sa Marikina, pinalo ako, namaga ang mukha ko. Sinumbong ko sa pulis. Hindi ako pinansin. Hindi malang pumunta sa job site ko anong pangyayari. Kaya para bang sumama ang loob ko, naisip ko na
Wala palang kwintang justice system sa bansa. Kailangan palitan. Leopoldo Salud, dating computer salesman, ang sumunod kong dinalaw sa kanyang bahay sa Parañaque City. Hindi, kasi it's too old. Mostly dito. Bakas pa sa malawak na bakuran at malaking bahay na tinitirhan ni Paul, ang marangyang buhay noon. Ilan ang kasama mo dito sa bahay? Madami. May mga pamangkin ako, 4 din. No? 4 na pamangkin, tapos ilang kapatid? 3 kami magkakapatid. Nagpaalam sandali si Paul para maligo. Habang naghihintay, kinausap namin ang nag-iisang kasama ni Paul noong araw na yon. Ano masasabi mo? Karapat-dapat ba siyang tumakbo sa pagkapangulo? Ngayon, masasabi ko lang, talaga karapat-dapat na ngayon gawa. Kahit sino lang iboto natin, wala rin nangyayari sa bayan natin. Great people of the Bible and how they live. Pagbalik ni Paul, dala niya ang sangkaterbang libro. Mga spiritual books to yung mga binabasa mo. Ang favorite book ko is yung Bible, Turn the Way, no? Of course, this is the favorite of many human beings in the world. Sana kahit na yung hindi Kristiyano, they get to know the Bible, no? And this is what I would like to be the most important mission of my life, to be able to bring the good news of salvation to other human beings, no? And in a way also to evangelize again, no? Yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Ayaw ikwento ni Paul sa harap ng kamera ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Taong 1998 nang sumakabilang buhay ang ama ni Paul. Ang ina ni Paul na 5 taon niyang inalagaan dahil sa karamdaman ang sumunod na pumanaw. Ang tawag sa mother ko is martir or dakilang ina. So whatever I give, I receive from my parents. No? Whatever good I can give to society, these are the goods I receive from my parents in terms of values, even education. No? Sa kanyang COC, computer salesman ang trabahong iniligay ni Paul. Pero hindi na pala ito ang trabaho niya ngayon. Sa trabaho mo ba, malaki ang bentahan yun? Yung, kumbaga, isang kumpanya? Kumpanya na hinalagyan mo computer? Corporate sales yan, no? Ganun ba? Yes. And this is very important, no? Computers, very complicated product. Its application is likewise complicated. So managing a computer company is not simple as just selling a merchandise. Masayang trabaho sa computers, pero very challenging. And for a time, it was high paying. But later on, medyo nagkaroon ng downturn. Nagtatrabaho po ba kayo para sa kanila noon? Parang siguro mga 10 years ako naglalabada dyan. 10 years? Nasubaybayan niyo rin po yung buhay ni Paul. Kamusta naman po siya? Mabuti naman siyang tao. Natulungan niya ho ba kayo minsan? Ano pong tulong? Yung namatay yung asawa ko, siya talaga nag-ano sa amin din. Mabait. Tsaka yung apo ko, siya yung palabas sa ospital, siya ang tumulong. Ito? Bakit na hospital to? Nanganak siya. Tapos? Palabas sa ospital. Bakit? Wala kayong maibayad? Wala silang maibayad. Magkano ba kailangan nun? Nasa 5 na rin po yung bill. Anong epekto sa kanya sa palagay mo nung pagkamatay ng kanyang mother? Malaking epekto yun kasi siyempre kung bilang anak, malapit siya sa magulang dahil siya lang naiwan dyan sa lahat ng anak. Siya lang hindi nakapag-asawa. Siya talaga nag-alaga.
Kapansin-pansin na marami sa mga nakapanayam namin ay nakaranas ng matinding pagkadismaya, kalungkutan at kahirapan. Social factors, of course, number one would be, tingin namin, would be poverty, no, education. Kasi ang tao, no, yung kung paano siya mag-cope, mga coping mechanism niya, o wala silang mga weapons na malabanan. Isa lang ang mga nangyayari, magbe-breakdown sila. No, masisiraan ng bayit, gagawa ng sariling mundo. Kasi napakapait nung tunay na mundo eh. Pero may problema man sa isip, wala mang pondo at makinarya. Wala pa rin daw karapatan ng COMELEC na hadlangan ang kagustuhan ng isang tao na tumakbo. Hindi ako naniniwala that ang batas nagsasabi na there's such a thing as a nuisance candidate. Kasi under our libertarian tradition, kumbaga, yung tingin sa atin sa batas, pare-pareho. Pare-pareho ang kapasidad gumawa ng pera, pare-pareho ang kapasidad na walang pera, kapasidad may talino, walang talino. Yan ang libertarian tradition na sinasabi. And that's why, ang batas natin, deep-rooted yung libertarian tradition na yan. Kaya, pantay-pantay dapat tayo sa batas. Kaya there's no such thing as a nuisance candidate. Ayaw mang mabansagan na siya'y isang hibang, itinuloy pa rin ni Rudy Lapitan ang pagpa-file ng kanyang COC sa COMELEC. Bye! 22 taong kartero si Mang Rudy. Wala rin siyang pera at makinarya para mangampanya. Ang tanging meron lang siya ay ang pagkadismaya niya sa takbo ng buhay sa ating bansa. Tignan mo, 22 years ka na sa government service, mahirap ka pa rin. Isang kusing wala ka sa bangko. Samantalang yun namumuno sa atin, tignan mo, ang luho-luho sa buhay. Ngayon lang mamumuno, pero ang luho-luho sa buhay, bakit ganon? Bakit parang hindi fair ata? Sa lahat ng nakapanayam ko para sa dokumentaryong ito, si Mang Rudy lang ang may regular na trabaho. Bakit niyo po naisipan na tumakbo? Gusto ko ipaalam sa mga kababayan natin na yung problema ng bansa natin talaga ay malala na. Na sana, kahit ako nag-iisa siguro na ipaglalaban ko yung bansa ko. Kahit buhay ko itaya ko, gagawin ko. Alang-alang sa bansa ko at sa kapwa ko Pilipino. Ayaw ipakita ng asawa ni Mang Rudy ang kanyang mukha sa telebisyon. Apektado raw siya sa pangungutyang inabot ni Mang Rudy nang magpahayag ito ng kanyang kandidatura. Ano masasabi niyo yung mga, yun nga, pinagsasama-sama sila at kumbaga, inahalin tulad siya dun sa iba na may problema sa isip. Eh, siyempre, naaawa naman ako sa gano'n kasi hindi naman siya gano'n. Naaawa ako sa kanya kasi sabi ko, sa kagustuhan mo makatulong sa bayan, eh, nahahanay ka sa mga ganong klase ng tao. Siyempre, parang hindi naman tama yun. Paano po ko ideklara kayo nuisance ng candidate ng COMELEC? At least, nasabi ko yung gusto kong sabihin, na naramdaman ko talaga yung kahirapan ng bansa natin at saka kahirapan ng mga kababayan natin. Siguro, maluwag na sa puso ko dahil hanggang doon lang talaga yung narating ko sa bansa ko. Ano ang plataforma mo pag naging presidente ka? Okay, decentralization ng pamahalaan. Okay? Ito yung local government code. Pero hanggang hindi sila idinedeklara ng COMELEC na nuisance o panggulo, patuloy raw silang mangangarap. At para makita kung ano ang dating nila sa publiko, sumama ako kay Paul sa pagpunta sa Plaza Miranda. Nagpakitang gilas pa siya sa amin. Meron akong gustong ihayag tungkol sa diwa ng bagong Pilipino. Ito sana yung visions for the nation and the Filipino. A vision of restoration. Restoration of a nation that has rediscovered its true identity and its mission to the rest of humanity. Sa ilang sandali lang, pinalibutan na ng mga tao si Paul. Kayo ang tunay na Pilipino. Ang mga dukha ay bibigyan ng gantimpala ng Panginoong Jesucristo. Kandidato ba kayo, brother? Opo, kasama po kayo dun. Anong
kinukuha niyong posisyon? Kanina po nagrereklamo kayo na ang problema ay namumuno. Yan ang talaga. Kung ang namumuno sa ating bansa ay maganda o mahusay, ang ibig ko sabihin, mahusay din ang kanyang mangyayari sa kanyang pinamumunuhan. Kahit sarili niya, hindi niya alam kung bubuto niya eh. Ako pa, parang malabo yung tipo. Parang may saltik na eh. Pang mahirap, para sa mahirap lang dapat. Hindi ko nga nangyayari niya para sa mga mahirap. Siya buboto ko. So ikaw, binibigyan mo siya ng tsansa. Of course. Kasi hindi naman tinitingnan sa yan magandang kahoy o ano. Sa kanyang kakayahan. Anong malay natin na sa kanyang natatagong lihim na ikagaganda ng ating bansa. Kaya siya nagkaroon ng lakas na magpakilala sa kanyang sarili. Mayroon siyang natatago dito. Mayroon siyang kakayahan, may talino. Lahat ng Pilipino po may kakayahan. Ay, hindi lahat. Para sa inyong lahat, maraming salamat. At mabuhay si Lola. Mabuhay. Mabuhay ang Batang Quiapo. Mabuhay. Mabuhay ang mga taga-Maynila. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Ang sino mang magnanais maging presidente ng Pilipinas. Pero napakarami pang gustong maging pangulo. Baliw man sila o hindi sila pinagbabawalan ng saligang batas. Nakasalalay na ngayon sa COMELEC kung malalagay o hindi ang kanilang mga pangalan sa ating balota. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Willing ka na bigyan siya ng tsansa, ganon? Why not? Di mo ba alam na ang pinakamahalagang bagay sa mundo natatago sa lugar na hindi diskubre ng mga tao? At minsan man ang Diyos nagbibigay ng kahulugan sa bawat nilikha. And I hope I'll make it because I believe in total honesty in public service and I think my track record will bear me out. Dahil lang nasa isip ko, hindi yung magagawa ng Pangulo sa bayan, kundi yung ano rin ang magagawa ko sa bayan. Pero hindi ako kandidato. 1 buwan hanggang 3 buwan na kung ako maging Pangulo ng bansa. Tandaan mo ito, ma'am. Clear na lahat. Masaya na lahat ng mamamayang Pilipino. Mamaniin ko lang yan. Sinikap ko talaga na solong-solo ako para kung ano sabihin ko sa inyo. Marami nang akong ganyan, mga politiko. Wala akong kasama. Wala akong kasama ng politiko. Maliit pa ako, puro pangako na. Wala akong sa tumanda na ako, nadidag na ako. Ganun pa rin. Taka ba ng gobyerno? Di nagbabago. Wala akong ipapangako. Wala akong ipapangako kung hindi magtulungan tayo. Sigurado, maghihirap tayo sa mga susunod na panahon. Sinabi ko sa inyo, Marcos lawyers ako. Pagka ginanon mo si Marcos at ako ay iisa. Pagka ginanon mo Marcos, pagka binaba mo ang inyo pong lingkod, Ricardo F. Banya. Sabi ni Lord, sabihin mo sa kanila na ako ay ako. Ako ay ako. Di parang nangyari din sa akin ngayon, kung mayroong magtanong sa akin, pwede ko rin sabihin na ako ay ako sapagkat ang pangalan ko ay Andres Calamongay Ugbok. Ang middle name Calamongay, ang family name Ugbok. Kung sila na naman ngayon ang tatakbo sa atin, walang mangyayari sa bansa natin. Walang pagbabago. Yun ang masasabi ko.